Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Siyempre, malusog ang pangangatawan. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, siyempre, i-flex ko lang ang ating mga kabataang San Antonio na kamakailan ay nagpamalas ng kanilang galing at partisipasyon sa ating komunidad. So, unang-una dyan, syempre, shout out sa ating mga pinaka-latest na BSA College Scholar graduates. So, kamakailan, 3 sa ating scholars ang nagsipagtapos, nag-graduate sa kanilang kurso. Unang-una dyan, syempre, si Adrian Kalimag na nagtapos sa Marine Transportation. And ang Gallo sisters, dalawa sila, na si Kyle Monique at si Juliana Gallo, na nagtapos sa kursong Business Administration at Hospitality Management. At syempre, hindi lang basta nagsipagtapos ang ating scholars. Si ang Gallo sisters ay pareho silang nag-cum laude. At syempre, si Adrian naman nagtapos din with honorable mentions. Hindi lamang sa kanyang kurso, kundi sa kanilang buong batch. So talagang nakaka-proud itong ating mga college scholars sa talagang they really gave their best sa kanilang pag-aaral. At syempre, sana magsilbing inspirasyon ito sa ating mga college scholars, gayon din sa ating mga future college scholars na pagbutihan natin ang ating pag-aaral at syempre i-take advantage natin itong magandang opportunity na handog ng ating barangay. So again, sa ating mga college scholar graduates, congratulations and of course, good luck sa panibagong yugto ng inyong buhay. At syempre, i-share na rin natin ang ating sangguniang kabataan na kamakailan, last weekend ay nakiisa sa ating weekly cleanup drive. So, syempre, kasama dyan ang ating Committee on Clean and Green led by Kagawad Justin Galang. At nagsagawa tayo ng cleanup drive mula sa Gold Loop at hanggang sa kahabaan ng Pearl Drive. So, bukod dyan, bukod sa pag-participate sa cleanup drive na kung saan ilan sa mga youth volunteers ay nakiisa din, ang ating sangguniang kabataan ay naghandog din ng mga trash bins para sa ating komunidad. So, ayan, i-designate natin sila sa ilang mga areas dito sa ating komunidad upang magamit natin sa ating mga environmental efforts para sa ating barangay. So, again, ako'y nagpapasalamat sa ating sangguniang kabataan. Of course, sa ating SK Chairman, na si Justin Garde. Maraming salamat sa inyong inisyatibo na ito. At syempre sa ating Committee on Clean and Green led by Kagawad Justin Galang. At syempre sa Barangay San Antonio, sunod-sunod din po ang ating mga programang pangkalusugan. So syempre, ilan sa mga ito, unang-una ang ating free chest x-ray program. Of course, ito ang tinatawag nating Okay Ka Lungs program na kung saan ay nagsasagawa tayo ng libreng chest x-ray para sa lahat. Hindi ko ito limitado para sa mga butante lamang o residente. But inopen po natin ito sa ating mga constituents and sa mga stakeholders po natin. So a total of 150 na ang nag-participate nakiisa sa ating free x-ray program. At ang bawat isa ay nakatanggap pa ng 1 kilo ng bigas na handog ng ating Pasig City government. So again, kami nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa, sa mga nag-join, nag-info rin tayo sa ating mga business stakeholders na siyang nagpadala rin ng kanilang mga participants para po sa programang ito. Of course, layunin ng ating free chest x-ray program ay ma-detect ang sakit na tuberculosis o TB. At gayon din, mabigyan din ng karampatang lunas ang sakit po na ito. Sa kaalaman po ninyong lahat, ang gamutan sa TB ay libre. Libre na hinahandog po ng ating barangay. Yun nga lang, 6 na buwan po ito
no, na nagamutan. So, tsatsagain lamang po natin, pero at least wala na magiging gastos ang ating mga pasyente. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating main collaborator para po sa programang ito, ang ating Pasig City Local Government, and of course, sa ating Committee on Health and Nutrition, led by Kagawad Rachel Rustia. And of course, no, alam naman po natin, nabanggit ko na rin nung nakaraang report, no, na ang July ay pinagdiriwang din natin ang Nutrition Month. No? At dahil dyan, syempre, formal na rin nating binuksan, no, at inilunsad ang Nutrition Month, pagdiriwang ng Nutrition Month dito sa Barangay San Antonio. At what better way to kick off our Nutrition Month celebration, no? Ito po ay ang pag-flex natin, no, sa ating mga partner tindahan, no, na nakasama po natin upang maging kakampi natin sa pag-advocate ng healthier food choices para sa ating komunidad. So, syempre, ang konsepto po nito ay naghandog tayo ng ilang mga standee displays, no, sa ilang mga tindahan dito sa ating komunidad. At through these standee displays, no, ilalagay nila ang kanilang mga paninda, no, na nanaayon sa mga health and nutrition standard. Siyempre, ito ay may gabay din ng ating nutritionist, ng ating barangay nutrition scholar. Kaya through this, no, magkakaroon tayo ng education campaign, no, sa ating mga kabarangay, no, pagdating sa mga healthier food choices. So, meron pa tayong mga ilan, no, in the pipeline na makakausap pa ng mga tindahan partners, no, na sana ay makiisa din sa ating programang ito. No? Sabi nga natin, no, prevention is better than cure. So mas maganda na ma-educate natin, no, ang general public pagdating sa mga healthier food choices. So again, ako ay nagpapasalamat, no, sa ating nutritionist, no, na si CJ, at of course sa ating barangay nutrition scholar kay Miss Mayan, and of course kay Kagawad Rachel Rustia sa isang very successful na paglulunsad ng Nutrition Month. And bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Nutrition Month, no? Inilunsad din natin ang programang BSA Munting Hardin. No? So layunin ng programa pong ito, no, ay of course food security, no? Pangalawa ay ma-promote natin ang backyard farming or gardening, no, sa ating mga kabarangay. At syempre, no, gusto natin, we want to start them young, kaya ang ating mga naging main audience, no, ng ating Munting Hardin program ay ang ating mga mag-aaral sa ating Child Development Center kasama ang kanilang mga magulang. No? Siyempre si Kagawad Justin Galang, no, siyang nag-demonstrate, no, ng simpleng backyard gardening, no, na nag-provide din tayo ng mga seedlings at gayon din ilang mga kagamitan, no, para sa pagtatanim. At again, no, nakakatuwa, no, na yung mga bata, tuwang-tuwa sila sa yung nagbubungkal kami ng lupa, no, and then nung hinuhulog namin yung mga seedlings. At syempre, no, nung iwo-water na natin, gustong-gusto nila nung ginagamit nila yung parang spray gun, no, tuwang-tuwa sila. So again, no, we're very happy also na na-appreciate, no, ng ating mga mag-aaral, gayon din ng kanilang mga magulang itong simpleng programa na inihandog natin para sa kanila. So again, ako ay nagpapasalamat, no, sa ating Committee on Health and Nutrition, kay Kagawad Rachel Rustia, kay CJ, kay Miss Mayan, of course kay Kagawad Pauline Blando sa Committee on Education, and of course kay Kagawad Justin Galang, no, sa Environmental Protection ng Barangay San Antonio. So antabayanan na lang po natin, no, yung ating mga susunod pa na mga activities and programs sa ating pagdiriwang ng Nutrition Month dito sa BSA. At syempre, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang mga kolaborasyon ng Barangay San Antonio with the Pasig City Government. So unang-una dyan, syempre, naging present ang Barangay San Antonio sa isinagawang Mega Trade Fair, no, ng Pasig City LGU na ginanap sa Ayala 30th Mall, at layunin ng Mega Trade Fair, no, na ito ay mabigyan ng exposure, no, ang mga micro businesses, no, yung mga small businesses
na DTI registered dito sa lungsod ng Pasig. At syempre, hindi nagpahuli ang Barangay San Antonio bilang isa sa mga exhibitors. No? Actually, isa sa 6 tayong na barangay na kabilang sa mga concessionaires dito sa Mega Trade Fair na ito. At syempre, feature ng Barangay San Antonio ang ating BSA Baby Love. Ito yung ating line of shampoo, product line ng shampoo, hand soap, hand sanitizer, insect repellent. So again, ang BSA Baby Love is the livelihood aspect program ng ating nutrition program dito sa Barangay San Antonio. At syempre, ang mga main proponents nito ay ang ating mga BSA Mommies, yung mga participants sa ating MUMAS program. So nakakatuwa na-experience silang magtinda sa trade fair na ito. Syempre mag-sales talk sa mga customers, kahit ako na sales talk, nakapag-buhay naman ako, syempre bilang tulong at suporta sa ating programa pong ito. So again, kahit ang trade fair ay tapos na, hindi ibig sabihin tapos na ang ating Baby Love program, mabibili niyo po ang kanilang mga produkto dito sa ating barangay hall, particular doon sa may malapit sa ating breastfeeding corner. So again, please do like and follow their Facebook page, BSA Baby Love, at nawa ay suportahan po natin itong munting programang ito ng Barangay San Antonio. At napag-uusapan na rin lang ang Mega Trade Fair. Ang nakakatuwa dito sa 4 days, 4 days nga ba? 4 days na Mega Trade Fair ay nagkaroon ng series of talks, mga workshops, particular sa mga micro business owners, mga entrepreneurs, yung makakatulong talaga sa kanilang pagnenegosyo. At isa sa mga naging paksa na nabigyan ng focus na workshop ay ang workshop para sa mga barangay micro business enterprise. So ito yung mga maliliit na negosyo, kung di nga ako nagkakamali, parang ito yung mga not more than 3 million in capital, yung puhunan. So nag-imbita tayo ng ilang sa ating mga micro business owners para makinig, makitalakay sa workshop na ito para sa mga barangay micro business enterprise. At syempre, nakita rin nila na mayroon pala mga insentibo ang mga micro business enterprise owners. Particular, may mga tax exemption pa pala ito. Just as long as you are duly registered with the city government, with DTI, pwedeng-pwede kayo maka-claim ng ilan sa mga benefits para sa mga micro business enterprise owners. So again, malaking tulong po ito. Naging very enlightening sa mga business owners. Syempre, nakapamasyal kahit paano, napapunta sa Ayala 30th Mall, na iba naman ng hangin. At syempre, ay pag-uwi ay meron pang dagdag kaalaman pagdating sa negosyo. So again, ako nagpapasalamat sa Pasig City Government for this very nice project para sa mga business owners. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Kagawad Ping Aguilar na siyang naging main coordinator ng mga business owners natin para sila ay maka-attend sa isinagawang workshop para sa mga barangay micro business enterprise owners ng Barangay San Antonio. And of course, last but not the least, ako ay nagpapasalamat din sa Pasig City Government. Naging successful ang data capturing and releasing of PVC IDs ng ating mga mahal na senior citizens ng BSA. Siyempre, we would like to commend the city government. Naging very efficient. Marami namang positive feedback ang ating mga lola at lolo na napakabilis ng proseso. Actually, doon sa data capturing, doon lang nakaranas talaga ng pila. Siyempre, magbabiometrics, yung fingerprint, kukunan ng picture. Siyempre, i-make sure din kung tama yung mga datos na ating isinabmit. Pero
bukod doon, no, tuloy-tuloy naman po. Nagpapasalamat din kami sa klima, no? Medyo nakisama, hindi masyado mainit nung araw na yon. Kaya yung ating basketball court ay hindi naging oven, no? Hindi naging oven ang pakiramdam ng ating mga lolo at lola. Syempre, yung releasing ang mas nakakatuwa, no? Halos walang pila. No? Talagang pagbigay nyo ng inyong original na senior citizen card na naka-laminate, yung laminated, pag surrender nyo nun, agad-agad ibibigay din ang inyong PVC ID. So nakita naman po natin yun, no? Na-witness natin yun, no? Yung mabilis na proseso. Syempre, ilan sa mga feedback lamang, no? Yung mga ilang seniors natin, hindi nadala yung original ID, o di kaya ay hindi maalala kung saan nila nilagay ang kanilang original ID. No? Yung senior moments nga raw kung tawagin. No? Pero again, mabilis din ang action. May resolution ka agad. No? Pwede na mag-execute ka agad ng affidavit of loss. Nang sa ganon ay maproseso din ka agad ang kanilang pag-claim ng kanilang bagong PVC ID. So again, ako'y nagpapasalamat sa Pasig City LGU, no, sa ating OSCA, sa OSCOM, sa ating mga barangay volunteers na nagtulong-tulong upang masiguro na maging maayos ang ating pagdaraos ng data capturing and releasing ng mga PVC IDs dito sa Barangay San Antonio. And no, sa ating mga senior citizens na hindi pa nakapagpa-data capturing, hindi pa rin nakuha, no, na-claim ang kanilang bagong PVC ID. No, makipag-ugnayan lamang po tayo kay Miss April De La Torre para sa susunod na schedule, no, kung sakali man, no, ito na yung pangatlong pagkakataon na magkaka-schedule dito para sa mga IDs ng senior citizens. So again, maraming salamat po, no, sa mga nagtulong-tulong, no. Again, hindi magiging successful ang ating naging activity na ito, no, yung distribution ng IDs, kung hindi po sa inyong pakikiisa. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating barangay. No? Siguro panawagan ko lang sa ating mga kabarangay, no? Dito sa ating mga social media pages, andyan na ang ating mga hotline numbers. No? Please take note of this. No? Very important po ito, lalo-lalo no, sa panahon ng emergency. No? Siyempre, papasalamat ako, i-segue ko na. No? Nagkaroon ng sunog, no? Dito sa atin. No? Maliit lang naman. No? Pero nakita natin ang bilis ng mga responders, no? Ng barangay, mga fire volunteers, at gayon din ang Bureau of Fire Protection. Maraming salamat. No? Pero syempre, ito na nga, may mga nangyayari na mga ganitong mga insidente. Mahalaga na alam po natin ang mga emergency numbers, mga hotlines na dapat tawagan, no? Sa panahon ng emergency. So, again, no, take note lang po natin ito para alam po natin ang gagawin kung dumating man ang araw na iyon. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators natin, mga stakeholders, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga minamahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens, no? Maraming salamat for your trust and confidence, mga suggestions ninyo para mas mapaganda pa ang ating pagseserbisyo at para mas maging mabilis ang aksyon natin dito sa ating barangay. Maraming salamat po sa inyo. So again, ang aking pagpapasalamat sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal. Of course, huwag mawawala ang faith o ang pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.